Sa isang alternatibong Egypt, patag ang mundo at ang mga Diyos ay namumuhay kasama ng mga mortal. Sila'y mas matangkad, dumadaloy ang gintong dugo sa kanilang mga ugat, at may kakayahang magbagong anyo sa anyong hayop ng mga Diyos. Sa mundong ito, ang mga Diyos ang namumuno sa lahat, pati na rin sa kamatayan. Si Bek, isang mortal na magnanakaw, ay walang tiwala sa mga Diyos. Para sa kanya, sila'y makapangyarihan ngunit makasarili. Ang tanging mahalaga sa kanya ay si Zaya, ang babaeng iniibig niya. Magkasama silang namumuhay sa ilalim ng pamumuno ng mga Diyos ng Egypt, at ngayon, dumalo sila sa napakalaking koronasyon ni Horus, Diyos ng hangin. Habang naghahanda si Horus para sa kanyang pagtatalaga bilang hari, dinalaw siya ng minamahal niyang si Hathor, Diyosa ng pag-ibig. Saglit silang nag-usap, binanggit ni Horus ang pagnanais niyang magpakasal, habang si Hathor ay may suot na pulseres na yari sa mga bituin, regalo sa kanya ni Horus upang protektahan siya mula sa daigdig ng mga patay na minsan niyang ginabayan. Ngunit biglang nagbago ang lahat. Habang nasa seremonya, dumating si Set, Diyos ng disyerto at kapatid ni Osiris. Sa matinding inggit, pinatay niya ang hari, at kinuha ang trono. Ipinahayag niya ang bagong batas, ang sinumang mamamatay ay kailangang magbayad upang makapasok sa kabilang buhay. Hindi na patas, at hindi na ayon sa kabutihan. Nang lumaban si Horus, winasak ni Set ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagkuha sa kanyang mga mata. Halos patayin siya, ngunit dahil kay Hathor, pinalaya siya sa halip na patayin. Si Hathor naman, ginawang bihag at alipin ni Set. Lumipas ang 1 taon. Ang buong Egypt ay nagdusa. Ginawang alipin ng mga tao upang magtayo ng mga dambana ni Set. Si Bek, isa sa mga ito, ay pilit na nabubuhay, habang si Zaya ay naging pag-aari ng arkitektong si Ershu. Naniniwala si Zaya na si Horus lang ang makapagtatapos sa kasamaan ni Set. Kaya't ninakaw niya ang mapa ng kayamanan ni Set at ibinigay kay Bek. Gamit ito, nakapasok si Bek sa kuta ni Set at ninakaw ang isa sa mga mata ni Horus. Ngunit nahuli sila ni Ershu, at sa pagtakas, napatay si Zaya. Sa sobrang sakit, dinala ni Bek ang katawan ni Zaya kay Horus. Nakipagkasundo siya sa Diyos, ibabalik niya ang mata ni Horus kapalit ng pangakong buhayin muli si Zaya. Tinanggap ni Horus ang kasunduan, at nagsimula ang kanilang paglalakbay. Dumating sila sa langit, sa barkong pinamumunuan ni Ra, ama ng mga Diyos. Araw-araw, nakikipaglaban si Ra sa higanting nilalang na tinatawag na Apophis, ang halimaw ng kadiliman na gustong lumunin ang mundo. Nakiusap si Horus kay Ra na tulungan siyang labanan si Set, ngunit tumanggi si Ra. Ang laban ng mga Diyos sa lupa ay hindi daw niya pakikialaman. Gayunman, binigyan niya si Horus ng banal na tubig, sandatang maaaring pahinain si Set. Paalala pa ni Ra, ang tunay na kahinaan ni Horus ay hindi ang kanyang pagkawala ng mata, kundi ang pag-iwas niya sa kanyang tadhana. Samantala, si Set ay patuloy na pumapatay ng ibang mga Diyos at kinukuha ang kanilang kapangyarihan, ang mga pakpak, puso, at utak, upang siya'y maging pinakamakapangyarihan sa lahat. Hindi lang Egypt ang gusto niya, kundi pati ang buong daigdig ng mga Diyos at ng mga patay. Sa kalaunan, nakatakas si Hathor mula kay Set at muling nakasama sina Horus at Bek. Una, hindi nagtitiwala si Horus sa kanya, ngunit nagpaliwanag si Hathor na kaaway din niya si Set. Binalaan niya silang may tagapagbantay sa piramide ni Set, isang sphinx na papatay sa sinumang hindi makasagot ng bogtong. Kaya't hinanap nila si Thoth, Diyos ng karunungan, upang tumulong. Magkakasama nilang tinahak ang disyerto, hinarap ang mga patibong at palaisipan, hanggang sa malumpasan nila ang sphinx at makarating sa loob ng dambana ni Set. Ngunit biglang dumating si Set. Ibinunyag niya ang totoo kay Bek na hindi kayang buhayin ni Horus si Zaya. Sa galit, nasira ang tiwala ni Bek. Sinira ni Set ang banal na tubig, pinatay si Thoth, at iniwan silang sugatan. Inamin ni Horus na mas inuna niya ang paghihiganti kaysa sa mga taong umaasa sa kanya. Dahil dito, nagpa siya si Hathor na isakripisyo ang sarili. Ginamit niya ang kanyang pulseres upang iligtas ang kaluluwa ni Zaya mula sa kamatayan, at hinayaan niyang kunin siya ni Anubis patungo sa ilalim ng lupa. At tuluyang naglaho si Hathor. Ngayon, hawak ni Set ang pinagsamang kapangyarihan ng lahat ng Diyos, ang pakpak ni Nephthys, ang utak ni Thoth, ang puso ni Osiris, at ang mata ni Horus. Hinarap niya si Ra, at hinihinging ibigay sa kanya ang pamumuno. Sinabi ni Ra na ang mga pagsubok ni Set ay para ihanda siya bilang tagapagtanggol ng mundo. Ngunit tumanggi si Set, sa halip, sinaksak niya si Ra at kinuha ang kanyang sibat ng apoy.
Dahil dito, nakalaya si Apophis at binalot ng kadiliman ang langit at ang lupa. Sa kabilang dako, nakita ni Beck si Zaya sa kabilang buhay, ngunit tumanggi itong pumasok sa paraiso nang wala siya. Ang kanilang pagmamahal ay nanatiling buo kahit sa kamatayan. Bumalik si Beck sa mundo at muling kinausap si Horus ngayon, hindi na para sa sarili, kundi para sa Egypt. Magkasama silang lumaban kay Set. Sa tuktok ng napakataas na obelisk, nagharap sina Horus at Set. Malakas si Set, halos hindi matalo. Umakyat si Beck at, sa kabila ng sugat, nakuha niya ang ninakaw na mata ni Horus mula sa baluti ni Set. Nahulog siya, ngunit bago mahulog, inihagis niya ito kay Horus, pinapapili siya kung sasaluhin niya ang mata o si Beck. Pinili ni Horus si Beck. Sa pagpiling iyon, natupad ni Horus ang kanyang tunay na tadhana hindi bilang tagapaghiganti, kundi bilang tagapagtanggol. Bumalik ang kanyang kapangyarihan, nagbagong anyo siyang muli bilang Diyos ng Langit, at natalo si Set sa huling labanan. Ang balanse ng mundo ay muling naibalik. Matapos ang labanan, dinala ni Horus ang sibat ni Ra pabalik sa langit, at tinulungan siyang muling itaboy si Apophis. Bumalik ang liwanag at kapayapaan. Ngunit sa lupa, si Beck ay nakahandusay, halos wala ng buhay, katabi ni Zaya. Dinala sila ni Horus sa templo ni Osiris. Dumating si Ra at nagsabing maaari niyang ibigay kay Horus ang anumang kapangyarihan bilang gantimpala. Ngunit ang tanging hiling ni Horus ibalik sina Beck at Zaya sa buhay. Tinupad ni Ra ang kahilingan. Muli silang nabuhay. Itinalaga si Horus bilang bagong hari ng Egypt at si Beck bilang kanyang pangunahing tagapayo. Sa huli, ibinalik ni Beck ang Pulseres ni Hathor kay Horus, paalala na kahit ang mga Diyos ay maaaring mawala, ngunit ang pag-ibig ay hindi kailanman mamamatay. At ayun ang kabuuan ng kwento. Kung nagustuhan mo ang recap na to, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe para sa mas marami pang movie recaps dito sa Noypi Recap. Hanggang sa susunod na kwento.